Praise God, marami ng mga nakatapos ng Book of Jonah reading it. And then let's just welcome everyone who's here. Taas ang kamay kapag tinawag, pag tinawag ko yung pangalan nyo. Yan, welcome Arlet, Janelle, Ate Rosnel. Welcome Sister Baby, Arlene, si Alminis, Ate Arlene, si Kayla, si Ate Jean, si Manel, si Marifer at si Lois. So yun, salamat po. Thank you for joining us in our Zoom Bible reading. We are now in the chapter 2 of the book of Jonah, and then ito po yung pag-aaralan natin. So before we start, pwede ba tayong magsimula sa isang opening prayer? Sino pong pwede nating si Arlene. Bobby, pwede ka mag-opening prayer. Sige. Sige po, tayo pong manalangin, tayo pong pumikit at damhin po natin, i-acknowledge natin ang presence ng Lord sa gabing ito. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Father, salamat Panginoon sa tunay nga na napaka-fruitful na gabing ito, Lord God, kung saan kami ay nagsama-sama upang mag-aral ng iyong mga salita, ngumuya ng iyong mga salita. Lord, as we partake your words, tunay nga, Lord God, na itinataas namin itong gawain na ito, Panginoon. Ikaw ang magbukas ng aming mga puso, ng aming mga isipan, ikay aming pinapapasok, Panginoon. At allow us, Lord God, to receive revelation from you, Lord, and allow us, Lord, na hindi lang namin ito marinig, kundi ito ay malakaran namin, Lord God, sa pang-araw-araw naming pamumuhay, Lord. And Lord, I pray sa magbababa ng iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa anointing. Salamat, Panginoon, sa sa powerful words na ibababa mo sa pamamagitan niya, Lord God. He is just an instrument, and Lord, thank you for using him mightily, Lord God. Hallelujah, Jesus. Lord, sa iyo nga namin tinataas ang gawain na ito, sa iyong pinakamataas sa papuri, pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God, praise God. Thank you, Ate Arlene, Sister Arlene, for the very powerful prayer. So, we are now in the chapter 2, like what I said, pero mag-konting review lang tayo dun sa nangyari dun sa chapter 1. So, as you can read this from Jonah chapter 1, verse 2, ito lang yung command ng Lord kay Jonah. Meron siyang, si Jonah is a prophet, and tinawag talaga siyang prophet. And ito yung pinapagawa niya sa kanya. Sabi sa Jonas chapter 1 verse 2, "Go to the city of Nineveh and preach against it because its wickedness has come up before me." So meron dalawa lang. Pumunta ka sa city ng Nineveh and then mag-preach ka na yung mga ginagawa nila doon is mali and there's only one God. But gaya ng pinag-aralan natin, na yung Nineveh kasi is hindi siya sa Israel. It is from Assyria. Yung Nineveh sa city sa Assyria kung saan sila yung talagang kalaban o hindi kasundong bansa ng Israel. And that is one of the few reasons kung bakit ayaw ni Jonah pumunta doon. First is because nakakatakot. It is described from other books na yung Assyria daw is talagang nakakatakot sila, very evil, tapos baka pagpunta siya doon, baka imak lang siya, baka patayin siya, or baka kung ano mangyari sa kanya doon. Pangalawa, merong part kay Jonah na hindi, ayokong mag-preach sa kanila na nag-turn back sa Lord or bumalik sa Panginoon. Kasi gusto ko na maawa sa kanilang Panginoon kapag ka nagsisi sila. Hindi, ayoko silang magsisi. Sa halip, gusto kong maranasan nila yung judgment ng Lord. But nakita nga natin dun sa nakaraan nating pinag-aralan kung saan si Jonah tinry niyang lumayo sa pinakamalayong lugar na kaya niyang puntahan sa Tarshish, and makikita natin doon, it says here, but instead of obeying, Jonah ran the opposite way. So he boarded a ship, headed to Tarshish, trying to escape from God's presence. And uh, ang nangyari nga, despite dun sa kanyang kagustuhan na lumayo sa presence ng Panginoon, it was revealed that really no one can escape God's presence. Diba? Kanong last time, kinote din natin yung verse from Psalms na sinabi, when I go up to heaven, you are there. When I go to the deep waters, you are there, di ba? Na talagang hindi siya nakatakas sa presence ng Panginoon. And then, ang nangyari, nagkaroon ng malaking bagyo and everyone was worried. And then, until they realized na ang reason kung bakit nangyayari ang violent storm na yon is because of this prophet named Jonah. And then, si Jonah, knowing na it is his fault, alam niya na siya yung dahilan,
kung bakit nagkakaroon ng storm, decided na, sige, tapon nyo na lang ako sa sea. Just throw me, tapon nyo na lang ako. And then just after he was thrown into the sa sea na may kaguluhan, then nagkaroon ng pagkalma. And then we can read in the last verse from verse 17 ng chapter 1, we can see na the Lord has prepared a great fish para kay Jonah, and then kinain siya ng great fish. So we are now heading to chapter 2, but let's just read this verse from chapter 1 verse 17. This is how dito nagtapos yung chapter 1. It says here, now the Lord had prepared a great fish to swallow Jonah. And then Jonah was in the belly of the fish for 3 days and 3 nights. Pero mga tao nagke-question na ayun ba talagang fish doon is talagang prepare ng Lord. Pero for me, nothing is so difficult for God. Amen. Na walang mahirap sa Panginoon. If ang kailangan talaga is mag-prepare siya ng isang malaking fish para kay Jonah, para turuan siya ng lesson, then nothing is really impossible or difficult for God to do. Diba sabi nga, walang mahirap sa iyo, walang mahirap sa Panginoon. Maraming mga inaaral ko kasi siya. And then, marami akong mga binasa na, ano bang klase ng isda yung ano dito? Kasi, as you all know, siguro nakikita nyo sa mga children's book na ang laging ina-example dito ang kumain kay Jonah is a whale. But actually, not specifically sinabi dito na whale siya. Sinabi lang na parang, basta malaking fish, it is a great fish. Pero, hindi siya na actually na-specified kung anong klaseng isda siya. Pero, with that being said, yung idea niya is para siyang isang fish kung saan pwede kang big enough, basta big enough para lang makapag-cater o makapasok doon yung isang tao. So Jonah was in the belly of the fish for 3 days and 3 nights. Ibig sabihin, nandun siya 3 days and 3 nights. And kung makikita mo dito na from that day, actually, ako personally, ang naisip ko dito, pwedeng from the moment na tumalon siya dun sa storm, o tumalon siya dun sa sea habang bumabagyo, pwedeng ano na pwede nang tapusin doon ng Panginoon yung buhay niya. Tama ba? Or in the first day habang kinain siya ng isda, pwedeng tapusin ng Lord doon yung buhay niya. Or on the second day, or on the third day, pwedeng kuhanin na ng Lord yung buhay niya kasi rebellious siya, resistant siya. Tapos ayaw niya naman sundin yung ginagawa ng Lord. Pero alam niyo, nag-struck sa akin habang binabasa ko siya na sometimes binibigyan tayo ng Lord ng second chance at life. Hindi lang yung literal na buhay, kundi opportunity. Binibigyan tayo ng Panginoon ng iba't ibang opportunity, not just for a second time at life, pero para isa siyang testament that God is not done with you yet. Amen. Naniniwala ba kayo doon na hindi pa tapos sa iyo ang Panginoon? Pwede bang i-chat natin dyan sa comment box, hindi pa tapos ang Diyos sa akin. Amen. Hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. Ibig sabihin, every moment na ikaw ay buhay, may hininga ka, meron kang lakas, it means that God is not done with you yet. Amen. Hindi pa tapos ang Panginoon sa iyo. And the book of Jonah shows us the importance and yung important principle ng paghahari ng Diyos na parang anything, kung kailangan niyang gumamit ng hayop, kung kailangan niyo gumamit ng bagyo, God can do everything para lang maibalik tayo sa kanya, di ba? So apparently, kung mababasa natin, sabi ko, ano kayang ginagawa ni Jonah dun sa 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 loob ng belly ng isdang yon for 3 days and 3 nights. Some says na nandun daw siya ng 2 days, tapos ay siguro parang tinamad na siya na, sige na nga, babalik na ako sa Lord. On the third day, tsaka siya niluwa. Pero mababasa natin dito na before pa mailuwa si Jonah, kung mababasa niyo yung buong section, I think verse 3 hanggang 7, nakikita natin dyan na si Jonah is already praying. So some wondered if Jonah spent this time sulking or finally decided na magre-repent na ako. Pero in this case, makikita natin yung klase ng prayer na meron si Jonah while he is inside the belly sa belly ng isang isda. We can read here, sabi dito sa verse 1 to 2, then Jonah
prayed to the Lord his God from the fish belly, and he said, I cried out to the Lord because of my affliction, and he answered me. Pwede bang i-chat natin dyan sa comment section? He answered me. Amen. Alam niyo, itong more than dun sa idea niya, nagagets niyo ba yung concept na habang nasa loob ka ng tiyan ng isang isda, you are praying and you are pouring your heart out to the Lord. Pero despite of the circumstances, despite dun sa sitwasyon mo, ang kagandahan dito, despite ng lahat ng nangyayari, all the chaos na nangyayari, one thing is, isang bagay ang sure si Jonah, that the Lord answered him. Amen? And we can read this na kahit nasa loob siya ng nasa loob siya nung tiyan nung nasa belly siya nung isang isda, he knows that the Lord is listening to his prayer. 'Di ba? Kahit nakikita natin nasa loob pa siya ng tiyan, actually mababasa natin na yung prayer kasi diyan ni Jonah is for him to be delivered. But hindi pa nangyayari, hindi pa siya nadi-delivered, pero yung faith ni Jonah, sinasabi niya na that I am already delivered. So which leads me to my first point for tonight. Lesson number 1 is, sinong gustong bumasa? Yan, lesson number 1 natin. O, paunahan na lang. Si Kayla daw. Charot. Ayan, si Janelle daw. Raise your hands, kids. Sige, Janelle. Lesson 1. Peace comes from trusting God's answer. Jonah had peace before he was rescued because he believed God had already heard him. I cried out to the Lord because of my affliction, and he answered me. Jonah chapter 2, verse 2. Amen. So makikita natin na after every prayer, ito isang, for me, this is one of the testament that you truly believe what you prayed for. Di ba? Sometimes meron tayong mga panalangin na parang, ikaw ba talaga yung nanalangin o parang nag-worry ka lang ng nakapikit? Because this is what I believe. If you believe na during your prayer, God answered your prayer, then merong kapayapaan dyan. Amen? There is peace after trusting God. And makikita natin to dun sa buhay ni Jonah in chapter 2, verse 2, na kahit nandun pa siya sa loob ng nandun pa siya sa loob ng tiyan, yung belly, nung isda. Makikita natin dito na yung peace ni Jonah is intact. Although hindi niya alam gaano ba ako katagal dito, 3 days na ako dito, 4 days na ako dito. Hindi niya alam kung magtatagal ba ako dito ng 10 days, 20 days, a year. Pero he knows in his heart, and he knows in his faith na ang Panginoon pinakinggan yung panalangin niya. And the point here is Jonah had peace before he was rescued. And sana ito yung bagay na matutunan talaga natin na when we pray to God, know na sagot ka ni Lord. Amen. Na kapag ka naghingi ka sa Kanya ng tulong, the Lord is, sabi ko nga lagi ko itong sinasabi sa prayer ko, that God is not blind, hindi bulag ang Panginoon, hindi bingi ang Panginoon para hindi marinig yung mga panalangin natin. And also, His hands are not short, hindi maiksi yung Kanyang kamay para hindi maabot kung ano man yung pinapanalangin natin sa Kanya. Amen? So, faith isn't just believing in your prayer, but it is also resting in the truth that He already has. Amen? Hindi lang siya paniniwala na, naniniwala ako, Lord, na sasagutin mo ang prayer ko, kundi bukod sa paniniwala mo that God is listening to your prayer, God is also answering all your prayer. And also, you can rest in His faithfulness at sa katotohanan na totoo, sinagot niya na yung panalangin mo. Amen? Kaya nga siguro kapag isa yung maging test natin whenever we are praying about something, na after mo siguro mag-pray, tanongin mo yung sarili mo, do I have peace? Meron ba akong kapayapaan na naniniwala ako na ang Lord na ang bahala sa akin? Amen? So, that we have to believe when we pray, let's learn from Jonah na to trust God's promise and rest in His timing. Kasi ang isang prayer na pinanalangin ng may pananampalataya ay isang panalangin na nagbibigay ng kapayapaan. Amen? Amen. Amen. Praise God. So, he says here that I cried out to the Lord
And makikita natin dito, actually kung mababasa niyo yung prayer ni Jonah, from this verse, yung mga binabasa, yung mga sinasabi niyang prayer is actually verses from the book of Psalms. Makikita natin yan sa Psalms 18 verse 6, sabi niya, "In my distress I called upon the Lord and cried out to my God. He heard my voice from his temple." Makikita din natin sa Psalms 42, sabi niya, "Deep calls unto the deep of the noise your waterfalls. All your waves and billows have gone over me." Sabi din niya sa Psalms 31, For I said in my haste, I am cut off from before your eyes. Nevertheless, you heard the voice of my supplication when I cried out to you. Makikita natin si Jonah, siguro this is just me assuming, pero siguro ito talaga yung nangyari na during that time siguro na si Jonah nasa loob siya ng belly. I assume na wala naman siyang kandila doon. Wala naman siguro siyang dalang Bible at that time. Pero makikita natin dito na yung Word of God is not just something na dala-dala niya, but it is hidden in his heart. Amen? Na yung word of God na yun is talagang nakatanim dun sa puso niya. That's why, kung ano yung nakatanim dun sa puso niya, yun yung nagnalabas sa kanyang bibig. Sabi nga sa Bible, in the scripture, sabi niya, out of the abundance of the heart, the mouth speak. So kung anong laman ng puso, yun ang buka ng uso. Kung anong laman ng dibdib, siya ang bukang bibig. And that leads me to my second point, our lesson number 2. So, yan. In this chapter, the rest of the chapter, Jonah's prayer uses many phrases, figures of speech from the book of Psalms. This shows that Jonah was a man who knew God's word and knew it by heart. Ibig sabihin, alam talaga ni Jonah yung word of God. And ito nga yung lesson number 2 natin. It says here na keep God's word in your heart. Alam nyo, meron kasi lalo na especially during this generation, sa generation natin ngayon, laging, hindi ko nasasauluhin yung verse or hindi ko na aalamin yung verse na to, madali ko naman yung maigugugel or meron naman akong Bible app. Pero alam nyo, the best talagang pagtaguan nung verse na alam mo o ng Bible verse na pinanghahawakan mo or the Word of God na pinanghahawakan mo is not just it is written on your notes or it is written on your notebook or your note apps or on your Bible app. Napakahalaga na ito yung nakatanim talaga sa ating mga puso. Amen? God says in Psalms 119 verse 11, "Your word I have hidden in my heart that I may not sin against you." Ibig sabihin, talagang dapat yung word of God, we should keep it in our heart. Pwede bang i-chat natin dyan sa ating chat box? Sabihin mo, itago mo sa puso mo. Yan. Itago mo sa puso mo. Hindi yung kung sino-sino ang tinatago mo dyan sa puso mo. Yan. We should keep the word of God in our heart. Kaya nga po, if something, alam nyo, kung isang bagay nga ay hindi mo mabasa, paano mo siya malalagay sa puso mo? Kung isang bagay nga ay hindi mo ma-memorize, paano mo lalo siya mailalagay sa puso mo? And it comes from those steps sa pagbabasa, sa pakikinig, sa pagme-memorize until it is talagang nakatanim na siya sa iyong mga puso. Just keep on hearing and remembering the word of God. Because you'll never know when you need it the most. Siguro, si Jonah, nung nabasa niya yung mga book na yan sa Book of Psalms, siguro hindi niya naman din naiisip na siguro one day, makakain ako ng isang isda, tapos kakailanganin ko tong mga verse na to. You'll never know. But the promise of the Holy Spirit, kung mababasa natin sa Scripture, is sabi niya, I will remind you of these things. So how can He remind you of His word kung hindi mo muna siya nabasa or hindi mo muna siya nakip sa iyong heart? So keep the word of God in your heart. Amen. Amen. Let's keep the word of God in our heart. So when life swallows you up, kapag minsan everything seems overwhelming, daming stress, ang daming problema, ang daming nangyayari, kagaya na nangyari kay Jonah, remember na hayaan natin yung word of God na nakatanim sa puso natin, yung magpaalala sa atin, mag-remind sa atin who He is, kung sino ba ang Diyos sa buhay mo. So make it a habit na mag-memorize ng word of God, na mag-meditate ng mga verses, because I believe this word
na pinaplant natin sa mga puso natin, yan yung mga bagay na magsusustain sa'yo in the most difficult times of your life. Amen? And actually, that is my testimony. Sometimes, dadaan ka talaga sa troubles. Sometimes, the enemy will try to deceive you. Maraming mga tactics ang enemy, pero napakahalaga na ang isang tao, lalo na ang isang Kristiyano, ay meron siyang word na nakatanim sa kanyang puso. Amen? Amen. Praise God. Praise God. God says, basahin natin sa ano. Sabi, those who regard worthless idols forsake their own mercy, but I will sacrifice to you with the voice of thanksgiving. I will pay what I have vowed. Salvation is the Lord. And makikita natin dito na ito actually, the first part of this verse, makikita dito na parang nagkaroon si Jonah ng realization. Nagkaroon siya ng parang revelation in his mind. We can see here na parang naging malinaw sa kanya na yung disobedience ko pala is is not different from having a false idols. Yung pagiging disobedient ko pala sa Lord is not different from sa mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Pero after this, makikita din naman natin yung kanyang repentance and yung acknowledgement niya that truly salvation is of the Lord. Amen? Makikita din natin dun sa verse 3 to 7. I don't know kung nalagay ko dito. Yan, makikita din natin dun sa verse 3 to 7 if you can read. Sabi niya, you cast me into the deep. Makikita na Jonah realized that it wasn't the sailor who cast him into the sea. Realize na hindi talaga yung mga sailors yung nagtapon sa kanya sa dagat, but it's actually God ang nagdala sa kanya dun sa lugar na yon. And I have been cast out in your sight. Ito yung sinasabi ni Jonah na actually yung realization niya na hindi yung greatest tragedy niya is yung meron siyang pain, na meron siyang calamity. Pero during that time na nasa belly siya ng fish, na-realize niya na his greatest pain is hindi yung bagyo o hindi yung kinain siya ng isda or kung anumang bagay. Na-realize niya na the greatest pain na naranasan niya is yung na-separate siya sa Panginoon. His feeling that he was cast out of your sight. Sinabi niya, nalayo ako sa iyong paningin. Pero makikita din natin dito na this moment also is naging parang naging way siya para kay Jonah na ma-realize at ma-remember kung sino ba si Lord sa buhay niya. Amen. Sabi niya, again, Jonah could praise God for the answers to prayer before the answer came because God gave him assurance. Makikita natin yung prayer niya is full of thanksgiving, nagpapasalamat siya sa Panginoon despite na hindi pa nangyayari yung prayer niya because hindi pa niya nakikita yung answered prayer, nakita niya na agad si Lord. Amen? Sometimes, ganun din sa buhay natin eh. Sometimes, hindi pa natin nakikita yung pinagpe-pray natin. Pero napakahalaga na meron tayong pasasalamat. Hindi dahil nakita mo na agad yung pinapanalangin mo, kundi meron kang pasasalamat sapagkat naalala mo na may Diyos ka. Amen. Saka yung iba kasi naaalala lang nila ang Lord kapag nasagot na yung prayer nila or naaalala lang nila ang Lord kapag may maganda nang nangyari. Sabi nga ni General Luna, no, may nangyayari na. May nangyayari na. Akala nung iba na parang yung Thanksgiving mangyayari lang siya kapag nasagot na yung prayer mo. Pero sometimes kagaya ni Jonah, sometimes yung Thanksgiving nagmumula siya sa moment na, oo nga no, may Diyos nga pala ako. That the salvation is of the Lord. Na I remember God. Despite sa lahat ng nangyayari, despite sa lahat ng problema, hindi pa niya sinasagot yung prayer ko. But thank God because I remember you. That I remember God. Amen? Amen. And we can read from verse 8 to 9. Yan, sabi dito. And makikita din natin dito sa verse na to na at the end of Jonah chapter 2 verse 9, makikita natin yung makikita natin yung clear na picture na si Jonah talaga is nagrepent na. Ano ba ibig sabihin na nagrepent? From yung literal na meaning niya, pag sinabi nating repent, comes from the Greek word metanoia, which is basically meta, which means change, and noia, which means mind or yung isip.
So ibig sabihin, it is changing your mind. Hindi lang, akala kasi ng iba, pag sinabi nagsisi o nagrepent, akala nila yung sinasaktan nila yung kanilang mga sarili na, wala akong kwentang tao. Di ba? Akala ko kasi ganun dati na, wala akong kwenta. Wala akong, makasalanan ako, ang dumi-dumi ko. Akala ka natin, ganun yung tinatawag na pagsisisi. But tonight, I'll show you a process or steps or parang signs or mga mark ng true repentance dun sa buhay ni Jonah. So that is our lesson number 3. Yan. Makikita natin 'di ba si Jonah nagrepent siya, pero ano ba yung mga signs or mga marks na isang tao talaga ay nagrepent na? So, sinong gusto bumasa ng number 3? Lesson number 3. React lang kayo. Anyone? Yan, si Arlene daw, babasa ng number 3. Lesson number 3, true repentance. Jonah's repentance wasn't just words. It showed in his action, heart, and renewed obedience. Amen. Yung makikita natin, yung repentance dito ni Jonah is not just word na sinasabi niya na magbabago na ako or mag-o-obey na ako sa iyo, Lord. But makikita natin dito dun sa kanyang action, sa kanyang heart, and renewed obedience. Let's see here. Marks of true repentance. The first one from Jonah chapter 9 is honesty and acknowledgement. Pwede ba i-chat natin dyan? Honesty and acknowledgement. Yeah. Una, ang isang mark ng true repentance is admitting or pag-amin, pag-acknowledge, pagiging honest sa Lord na kagaya ni Jonah, he knows that he was obedient, pero hindi yun yung naging dahilan na kuwari itatago mo sa Panginoon na ay hindi, okay naman ako dati, pero you have to admit, you have to be honest na nagkamali ka. And alam nyo, makikita natin sa Bible through time and time, it is very consistent from the Bible na talagang nagbibigay ang Panginoon ng grace to those who are humble, those who are honest enough to acknowledge na sila ay nagkamali. Amen? So the first one, you have to be honest and to acknowledge na mali ka. Mali yung ginawa mo. Acknowledge mo na hindi tama kung ano man yung actions na ginawa mo. Number 2 is surrendering. O, chat natin ulit dyan. Surrendering. Hindi alam ang spelling. Wait lang. Yan. Surrendering. Ibig sabihin pagsuko, makikita natin dito yung time na si Jonah is na-realize niya na wala talaga pala akong takas dito. He just surrendered himself na sige, tapon niyo na ako sa ilog. Itapon niyo na ako sa dagat. I just surrender myself to the Lord. And next one, number 3, prayer and dependence. Makikita natin dito na true repentance always leads you to prayer. Amen? Ang tunay na pagsisisi, ang tunay na pagbabago ay laging nagdutulak sa'yo na ikaw ay maging, una, na ikaw ay manalangin. Pangalawa, maging dependent ka sa Panginoon. You can read from verse 2, verse 4, verse 7 ng chapter 2 that Jonah cried out to God. Makikita natin yan na si Jonah is, he began to pray, he began to call out the name of the Lord. Nagpakita siya na kailangan niya ang Panginoon. He is dependent on Him na hindi niya kaya. Because I think one of true marks ng taong nagrepent is someone acknowledging na hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili, hindi mo kayang i-acknowledge, na hindi mo kayang i-save yung sarili mo, and having this humble attitude to call out the name of the Lord. Lord, kailangan kita. Amen? And then number 4 is gratitude. Can we take this moment sa chat? Pwede bang sabihin natin, thank you, Jesus. Chat natin sa chat box natin. Thank you, Jesus. Truly that God is good. Amen? Sabi ko nga, yung pagsisisi, hindi siya pag ano hindi, before kasi, akala ko pag sinabi natin pagsisisi, it is more focus on you, na ang dumi-dumi ko, nagkasala ako, kawawa naman ako, wala na ako mga ginawang tama. Ito lang ako, yung parang mga sad boy. Hindi na masyadong uso yun ngayon, di ba? Yung mga sad boy.
Pero akala ko dati, true repentance o yung pagsisisi is parang mga sad boy na wala naman akong kwenta, kawawa naman ako, hindi ako deserving. Pero hindi siya ganon. Ah, ang nung mas nakilala ko ang Panginoon, makikita natin dito that true repentance is not just acknowledging your mistake. It is not just acknowledging your disobedience. It is not just acknowledging your your failure, pero it is acknowledging also God's mercy and God's favor in your life. Amen? Na ina-acknowledge ko na mali ako, ina-acknowledge ko na nagkasala ako, pero I also acknowledge that God is a merciful God. And because of that, thank you, Lord, because you are good in my life. Amen? Akala kasi natin dati, akala natin puro, kawawa naman ako, wala akong kwentang tao. Pero in order for you to truly repent, is makita mo din yung goodness ng Lord na despite marumi ka ang Lord malinis, despite na makasalanan ka, He is holy. Despite na you are a sinner, God is a forgiving, merciful God. And because of that, yun yung nagtutulak sa'yo ng magpasalamat sa'yo sa Panginoon. Amen? Kaya nga sinasabi dun sa, I forgot the verse, pero sinasabi dun na your goodness leads me to repentance. Na yung kabutihan talaga ng Panginoon, yung nagtutulak sa'yo na ang buti ng Lord. How can I not believe? How can I reject this kind of goodness? Amen. And then number 5, this is very important. Renewed commitment. This is you na sinasabi mo na, Lord, ayoko na. Titigil ko na to. Hindi ko na siya gagawin. I surrender it to you. Ayoko na. And then, I believe that it is God's faithfulness, yung sa pamagitan ng power ng Lord, doon lang talaga natin malalakaran yung commitment na sinabi natin sa Kanya. Kasi even the Bible says na hindi ka naman niya itetest or hindi ka naman niya itetempt sa isang bagay na hindi mo makakayanan. You will not be tested more than what you are capable of. And ang Panginoon laging nandyan para matulungan ka, magabayan ka dun sa commitment na sinabi mo sa Kanya. And lastly, yung number 6, is giving glory to God. I think a true mark of a true repentance ends and will always result sa pagbibigay ng glory sa Panginoon. Kapag kayong isa yung pagre-repent mo na after mong mabago is naibalik mo siya sa sarili mo na ang sipag ko kasi, ang galing ko kasi, ang bait ko kasi tao kaya ako nabago, or sinipagan ko talaga, I am very hardworking, I am very disciplined, and the glory ay napunta sa'yo. I think may kapatid, may kulang pa. Because I believe that true repentance always gives the glory to our Lord Jesus Christ. And makikita natin yan sa buhay ni Jonah, at the end ng kanyang journey, at the end ng mga nangyari sa kanya, wala siyang ibang nasabi kundi truly that the salvation is of the Lord. Sa Diyos ang lahat ng papuri, sa Lord ng lahat ng honor, sa Lord ang lahat ng pagsamba. Kaya nga siguro binigay sa atin ng Panginoon lahat ng mga bagay na ito ng libre, so that no one of us can boast. Wala sa ating makapagyabang na ako kasi mabait talaga ako, ako talaga masipag talaga ako talaga hindi ako nagmumura, ako talaga mabait talaga akong tao. All of us are incapable, pero sa pamagitan ng glory ng Lord, ng mercy ng Lord, ng grace ng Lord, nagagawa natin itong mga bagay na to. And pag na-acknowledge mo na it is Him, it was Him, it will always be Him, then doon talaga natin mabibigyan ng kapurihan ng Panginoon na thank you Lord kasi hindi ako to. It's no longer I, but it is Jesus who lives in me. Amen? Pwede ba sabihin natin yan sa chat box? It is not I, but Jesus who lives in me. Amen. It is not I, but it's Jesus who lives in me. Kaya lagi natin nasasabi na praise Jesus. Hallelujah. Praise to you. Glory to God. Honor, power, resurrection, glory, lahat sa Panginoon. Because truly, it was God. Talagang ang Panginoon lang siya. Amen? Amen. So, kung makikita natin dito, Kuya Kenneth, parang masyadong madami yung 6 na yan ah. Kaya mo ba siyang gawin? Pero I believe that true repentance is not just one. I believe it is an event. Naniniwala ako it is an event or it is a decision that you have to make. Pero I also believe that true repentance is a long, long process. Amen. Hindi mo siya pwedeng sabihin na, ay, nag-repent na ako noong February 22, 2018. Okay na.
Pero yung pagre-repent natin, kaya nga mababasa natin in the scripture, he says na we should renew our mind every day. Hindi niya sinasabing renew yung mind natin every other week, every 3 weeks, every 1 month, every bi-monthly, every 10 decades, or 1 decade. Diba? It is an event, it is a decision, but it's also a long process of denying yourself and obeying the Lord. Amen. It is a long process of saying no to yourself, saying no to saying no to your family, saying no to your colleagues, saying no to your peers, and saying yes to God. Amen. Isa siyang mahabang proseso ng pag-oo at pag-oo sa Panginoon. Amen. Amen. Pwede bang last ang i-chat natin dyan? Sabihin natin, it is a process. Kaya minsan siguro may part sa inyo na siguro hindi pa talaga ako truly nagre-repent kasi nagfe-fail pa rin ako eh. Pero alam nyo ang isang mark ng isa ding nagre-repent, isang tao na who keeps on trying and trying again. All of us, kahit sino siguro dito sa room na to, we know that all of us fail. Some of us fail God daily. Sometimes, kahit minsan mag-pray, hindi natin magawa. Sometimes, even magsimba, hindi natin magawa. Pero the reality is, the Lord is good in working in your life kasi despite your failures, despite your disappointments, despite lahat na nangyayari, is you keep on trying because I believe that that is the Holy Spirit working in you. Amen? Amen. Isa siyang patunay na kumikilos ang Panginoon sa buhay mo. Kahit nag-fail ka, you still keep on fighting. And you should be proud of yourself. You should be proud of what God is doing in your life. Kasi despite of the struggle, you are fighting because the Holy Spirit is indeed working in you. Amen? Amen. 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 Next one. So the Lord spoke to the fish and it vomited Jonah onto the dry land. Okay. So may tanong ako, sinong gusto ditong maisuka ng sino sa inyong gustong maisuka ng isang isda? Parang ako ha, personally. Ini-imagine ko yung idea na maisuka ng isang isda. Siguro yung iba nakikita natin sa mga picture o nakikita natin minsan dun sa mga nakikita natin sa mga animation na parang, ang galing ate, sinuka siya ng isda. Pero may part pa rin sa akin na, alam niyo naman yung nature ng suka, di ba? Parang yung nature ng suka, hindi siya pleasant. Siguro hindi din siya mabango. Hindi rin siya, sabihin na natin, hindi nga siya desirable yung pagkakasuka sa kanya. Pero, makikita natin na it is God's way to deliver Jonah. Amen. Nagigets niyo ba ako? Sometimes may mga pagdadaanan tayo sa buhay natin. Meron tayong mga prayers sa Lord na, Lord, i-deliver mo naman ako dito. Lord, tanggalin mo naman ako dito. Lord, ayoko nang maranasan to. Lord, bigyan mo naman ako ng breakthrough, whether financial, spiritual, emotional. Lord, palayain mo na ako dito, please, Lord. Parang awa mo na, Lord. And sometimes, may mga ibang gagawin ng Panginoon sa buhay mo na parang hindi kagaya nung nangyari kay Jonah na hindi siya desirable kung paano siya dineliver na pinasok siya sa loob ng isang isda tapos isinuka siya ng isang isda. Sometimes ganun din sa buhay natin. Sometimes hindi natin alam bakit doon tayo dinala ng Panginoon. Bakit nangyari ang lahat. Siguro sa mga churchmates natin dyan can relate so much to this. Sometimes parang papaisip ko na bakit kaya pinangyari ng Panginoon na mangyari itong bagay na to? Why did God allow such things to happen in our life? Why did God, iyak ako. Wait lang. Bakit inalaw ng Panginoon na parang meron ka, every one of us, meron tayong idea kung paano tayo na gusto natin kapag deliver tayo ng Lord sa isang bagay, gusto natin, parang meron tayong picture in our mind kung paano siya gagawin ng Lord. Na, Lord, sana ganito ang gawin mo. Sana ganito ang gawin mo. Sana ganito ang mangyari. And sometimes, ginagawa ng Panginoon yung promise niya, pero in a different way. Gets niyo ba ako? Na ginagawa siya ng Panginoon ng iba yung kaparaanan. And it is the same way with Jonah. Makikita natin si Jonah yung pinagdaanan niya. He prayed na, Lord, deliver me. Lord, i-deliver mo ako. Dineliver siya ng Panginoon, pero
ibang kaparaanan yung ginamit sa kanya ng Panginoon, that a fish, a great fish, a big fish has to vomit him, na kailangan siyang isuka papunta sa dry land. Pero God answered his prayer. And siguro ito yung isa sa mga mystery ng karunungan ng Panginoon. Sometimes, hindi natin alam kung anong purpose ng Lord. Pero one thing I believe is God has a purpose for everything. Amen. Pwede bang i-chat natin dyan? God has a purpose. And dito talaga yung pinanghawakan ko. Naniniwala kasi ako sa ang Diyos ay hindi siya random na Diyos. Amen. Hindi siya mema. Hindi ang Lord na parang trip ko to ngayon gawin na okay, parang maganda tong pagtripan ngayon si Rosnel, kaya ang pagtripan ko this month. Parang bigyan natin ng magandang plot twist si Rosnel ngayong month ng kakaibang ano for the month of December, 'di ba? Sometimes parang akala ng ibang tao that the Lord is very random, na ang Panginoon ay parang ang gara naman isda ang gagamitin sa kanya. Pero I believe that is a God of order. God is a God of purpose. Amen. Ang Diyos meron siyang purpose at merong dahilan kung bakit nangyayari yung lahat ng bagay. Which leads me to my last point. Lesson number 4. Sinong gustong bumasa? Yeah. Sinong gusto? Sige po, lesson number 4. Sinong gustong mag-read? Sige, Ate Arlene. Sige, Ate Arlene. Lesson number 4, God's way, not our way. Jonah's deliverance wasn't pretty. He was vomited out, but it was perfect in God's plan. We may expect God to deliver us gently or quickly, but He sometimes uses unexpected ways for a greater purpose. And like what I said, God is a God of purpose. May reason sometimes yung deliverance niya. Sometimes may pain, sometimes may uncomfortable, sometimes undesirable, sometimes not as pretty how we imagine it. But I believe that God has a purpose, and yung purpose niya greater than what we imagined. Amen? Greater siya kasi sa ni-imagine natin. Amen? And last one pala, sorry, meron pa pala akong last slide. Di ba last time, pinag-aralan natin na Jonah is actually a picture of Jesus Christ. Na gaya ni Jonah, si Jonah nag-decide siya na I will cast myself out. Tatalo na ako itapon niyo na ako sa dagat so that you will be saved. And that is also a picture of Jesus Christ. Sacrifice himself na, sige, para sa kaligtasan niyo, I will cast myself into the sea. And sa ano lang ni Jesus, na magpapako ako sa cross para sa kaligtasan nyo. And also, in this chapter 2, parang lalo pa siyang pinagtibay na si Jonah is a picture of Jesus Christ. So, Jonah was in the night sa belly nasa belly siya nung isda for 3 days and 3 nights. The same way na si Jesus was in the belly, na si Jesus was nasa loob siya ng tomb for 3 days and 3 nights. And actually, makikita natin na hindi lang siya random na nangyari yung story ni Jonah, because actually it was reference siya sa Matthew 12 verse 40. God says, sabi dito sa book of Matthew, sabi niya, "For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of great fish, so will the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth." And dito natin makikita na, alam mo yun, sometimes may mga bagay na nangyayari ng it has to happen for a greater things to unveil. Kagaya nung nangyari kay Jonah, kailangan niya munang pagdaanan yung bagay na yon. A difficult moment in his life na nasa loob siya ng tiyan ng balyena. Same with Jesus, na kailangan niyang endure yung cross because there is a greater glory that will come out of it. And kagaya sa buhay natin, sometimes there is struggles, merong mga tayong pinagdadaanan na mahirap, but also there is a greater glory na ma-receive natin. Kaya nga yung promise niya sa atin, di ba, in the Bible, that our suffering, yung paghihirap natin, yung pain natin, yung suffering natin, all of it is not worth comparing dun sa glory that is about to come, di ba?
sa glory na dadating pa sa mga buhay natin. Amen? Sabihin, yung pain mo, yung disappointments mo, yung pinagdadaanan mo, all of it has purpose. And I believe that God is bringing, may may gagawin at may i-reveal si Lord na greater revelation and greater glory dun sa pain na pinagdadaanan natin. Amen? Isn't that comforting? Amen. Amen. Praise God, praise God. So that concludes our chapter 2. Napakabuti ng Panginoon, and isipin mo, for that amount of verse na pinag-aralan natin, 10 verse lang, pero we can learn so much. Sobrang daming revelation. And before we end, pwede ba tayong lahat ay mag-open ng ating mga camera at tayo ay mag-picture taking. Thank you, Lord. Sige po, open po natin yung ating mga camera at tayo po ay mag-picture. Hello, everyone. Kagaganda ah. Si Lois na wala. Yan si ano. Magkasama pala kayo. Sige, picture tayo. Okay. Ready? Si Lois. 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3. Oh, si Moises. 1, 2, 3. Pwedeng number 2. Dito na nga lang ako sa Facebook tayo. Chapter 2. Ganun. 1, 2, 3. Okay, thank you. Salamat po sa inyong oras. Thank you for joining. Bye. Everyone, God Thank you sa bless. inyo. Kain Bye-bye. kayo. Jollibee pa ako. Sana all. Thank you, Lois. Thank you sa pag-join. Bye-bye, Lois. See you. Ate Rosnel, Manel. Kumaring Salamat Jean. sa inyo. Thank you. Bye-bye. Kumare, bye-bye. Ate Arlene. Janel, ingat kayo dyan. Ivan. Bye. Ingat kayo Ivan, dyan. Alvin, Thank you. Kayla, ingat. Thank you sa buhay mo. Moises. Bye-bye. Ate Jean.